Inihahandog ng Radio Maria at ng Diocese ng San Jose Nueva Ecija ang programang In Manus Tuas. Isang mapagpalang araw po at maligayang pakikinig sa inyong lahat. Ito po si Kuya Jomar at kayo ay live na nakikinig sa programang In Manus Tuas mula sa Diocese ng San Jose Nueva Ecija. Tayo rin po ay sumasahing papawid sa Radio Maria 99.7 FM, Tarlac 101.5 FM Cagayan at 102.1 FM Isabela. At napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjosene.com. Maaari nyo rin pong sundan sa Twitter at San Jose NE at sa Facebook, Diocese ng San Jose at facebook.com. Si Bishop Bobet po ng Diocese of San Jose. Hello po, ako po si Brother Nelson po. Maligayang pakikinig po. Ito po si Brother Paul Silva, seminarista ng Diocese of San Jose. Ayan, so welcome po muli sa inyong lahat sa mga taga-subaybay ng ating programang In Manus Tuas. At ngayon po ay magkakapiling na naman po tayo sa isang oras ng maligayang pagtatalakay sa isang napakahalagang topic, no? Isang napakahalagang pag-uusap na gagawin po natin sa mga oras na ito. At bago po tayo tuluyang dumako sa ating kwentuhan at talakayan, ay humingi po muna tayo ng pagkapala at pagbasbas sa ating Panginoon at tayo po ay pangungunahan nating mahal na obispo sa pananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, Ama naming pinanggalingan ng aming buhay at ng lahat ng mga bagay na nasa sa amin. Salamat po sa lahat ng inyong regalo. Salamat po sa lahat ng mga biyaya na kaloob po ninyo. Hiniling po namin sa inyo na basbasan nyo ang bawat isa sa amin na nandito ngayon sa istasyon ng Radyo Maria. Ganon din ang lahat ng mga tagapakinig namin ng In Manus Tuas. Sa inyo pong mga kamay, nilalagay po namin ang lahat ng pag-uusapan namin ngayon. Nilalagay po namin ang lahat ng mga tagapakinig namin, pati po yung kanilang mga intensyon, mga panalangin. Pakinggan po ninyo, Panginoon, ang kanilang kahilingan. Niling din po namin na sana gabayan nyo kami sa aming talakayan. Sana ito'y maging daan para itong taong ito ng mga laiko ay may sa buhay naming mabuti, maging daan para maging mas maalab ang aming pananampalataya, maging mas maalab ang aming paglilingkod sa iyo at sa aming kapwa. Lahat pong ito ay nihiling namin sa ngalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Apo San Jose, Ipanalangin mo kami. sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat po, Bishop, sa napakagandang panalangin at napakagandang pagsisimula natin sa programang ito. At katulad po na nabanggit ko kanina, no, na napakaganda ng ating pag-uusapan ngayon. Alam niyo po, nagsimula ang taong ito na idiniklara ng ating Catholic Bishops Conference of the Philippines na ang taong ito ay iaalay natin para sa mga laiko. Ayan, kaya napakagandang pagnilayan natin yung recently lang na inilabas na pastoral exhortation na po, Bishop. Siguro bago natin puntahan yung pag-uusapan natin ngayon, balikan muna natin yung pinag-usapan natin nung nakaraan. Opo. Yung
nung nakaraan, kung natatandaan po ng lahat, ay pinag-usapan natin yung iba't ibang mga presensya ni Jesus. Yung bang presensya ni Jesus sa Banal na Eucharistia, presensya ni Jesus sa kanyang salita, presensya ni Jesus sa komunidad kapag may 2 o 3 na natitipon, nandun siya sa gitna nila. At pinag-usapan din natin yung presensya ni Jesus, no, yung sa salita ng sa mga mahirap, gano'n yung bang yung nung nakaraang linggo nag-focus tayo dun sa presensya ni Jesus sa kanyang salita, no, yung bang yung kung paano nandun siya sa salita, sa banal na kasulatan, siya'y nagsasalita din sa iba't ibang mga sitwasyon ng ating buhay, yung pati yung mga sufferings natin, pati yung kamatayan ng ating minamahal. At nagsasalita siya kahit yung sa mga bata, yung kung talagang makikinig lang tayo talaga, yung napakahalaga na yung mahalata natin yung presensya ni Jesus na nagsasalita sa atin sa iba't ibang mga karanasan natin sa buhay. At dito nakikita natin na talagang ginagabayan tayo ng Panginoon. So ngayon nga, pag-uusapan natin itong pastoral exhortation ng mga obispo ng Pilipinas na inilabas lamang nung Enero, yung pagkatapos ng kanilang plenary assembly, yung yung unang-una, napakahalaga siguro na maintindihan natin na yung pastoral exhortation na pinapalabas ng Papa, ng ating mga obispo, ito yung mga sulat niya para sa atin upang gabayan tayo sa ating paglalakbay, no? At para mabigyan din tayo ng inspirasyon, para sa ganun ay lalo nating maisabuhay ang ating buhay pananampalataya. Parang ito pong mga ganitong ibinibigay sa atin ng mga obispo at maski ng Santo Papa, parang ito, Bishop, yung katugunan sa inyong misyon na gabayan ng inyong kawan, no po? Parang, di ba, natatandaan ko sa ordinasyon na isang obispo ay ipinagkakatiwala sa kanya ang kawan na ibinigay ng Diyos, at sa pamamagitan ng mga ganitong gawain o ganitong mga ipinapalabas o ibinibigay sa mga mananampalataya ay natutupad ang inyong misyon ng paggabay sa mga kawan. Kasi nga ang daming mga bagay na nakakalito, kuminsan ang daming iba't ibang mga paniniwala na umiikot diyan, na kuminsan kung paniniwalaan mo lahat, talagang malilito ka, yung maliligaw ka, ganun kaya napakahalaga yung mga pastoral exhortations, pastoral letter, ganyan yung mga na pinapalabas ng mga obispo at ng ating Santo Papa. So, ibig sabihin, Bishop, gagamitin natin ito para mabigyan tayo ng direksyon sa ating paglalakbay sa buhay pananampalataya. Kaya nga dito, ngayong taong ito, hindi ba diniklara ng CBCP na bilang Year of the Laity itong taong ito, so paano ba natin ito may sasabuhay? Ganun din yung ating Santo Papa, dineclare din itong taong ito as the Year of the New Evangelization. Ganun so paano ba natin isasabuhay itong taong ito, na Year of the New Evangelization, the Year of the Laity? Actually, ang realidad nga, Bishop, kasi kung titignan natin yung populasyon ng ating simbahan, mas marami yung mga laiko kaysa sa mga ordained, sa mga professed, no po. Kaya napakahalagang titignan natin ano ba yung nagagawa o magagawa ng mga laiko upang higit na mapayabong ang buhay pananampalataya natin bilang mga Katoliko. Sa totoo lang, sabi nga hindi ko alam kung merong 5% man sa mga pari at mga religious, yung kung pagsasamahin mo sila sa buong populasyon ng simbahan, ganun I remember yung isang pare, si Father Tony Weber, he was telling us na
this is the sleeping giant, sabi ganyan, no? Yung mga kung magigising talaga itong giant na ito, talagang we can do a lot, no, sa simbahan talaga, ano yung mga. At saka, kung di po ako nagkakamali, di ba, nung sa Second Vatican Council, talagang binigyan po ng diin ang kakayahan at magagawa ng mga laiko. Dito po nagsimula yung salitang lay empowerment, di po ba? Yes, so. Kaya, tamang-tama lang. I think it is very timely kasi bukod sa idiniklara ng Santo Papa na ang taong ito, Year of the New Evangelization, at kaalinsabay nito yung pagdedeklara ng simbahang lokal sa Pilipinas na taon ng mga laiko. Parang magkatugma sila kasi ang pagdadala ng bagong ebanghelisasyon, malaki po ang magagampanan ng mga laiko dito. Yeah, talagang malaki talaga kasi nga yung laiko, sila yung nakababad sa mundo no, may kanya-kanyang profession, ganon, may mga iba-iba yung mga environments na ginagalawan nila, ganon, yung mga. Kaya napakahalaga talaga ng papel ng laiko kasi kung titingnan mo, sila yung nakakaalam talaga nung talagang tunay na sitwasyon at kinalalagyan ng mga kapwa din, mga Katoliko, kapwa din mga mananampalataya, no? Parang ano nga po yung mga laiko talaga yung mga immersed sa realidad ng buhay, no po, kasi syempre yung mga pare, yung mga ordained, no, their focus is to really witness to the gospel, no, idalhin ang Diyos sa mga tao. Pero yung mga laiko po, sila yung talagang nakababad sa realidad ng buhay. Kaya mas kumbaga ako isang laiko, no po, at parang isang malaking affirmation po para sa akin personally na ang simbahan ngayon ay magka-dedicate ng isang buong taon upang higit na mabigyan ng empowerment ang mga laiko at mabigyan ng kahalagahan yung kanilang ginagawa sa simbahan. Kaya nga mahalaga itong pastoral exhortation, no, ng ating mga obispo. Yung nisip ko nga mas maganda yung basahin natin yung bawat bahagi nito. At wag tayong magmadali. Yung mahalaga yung mapagnilayan natin ng gusto. Itong mensaheng gustong ipaabot sa atin ng mga obispo at sana nga yung matanim sa puso at maging gabay sa pang-araw-araw nating pamumuhay, ganon. Kaya nga po sa ating mga tagapakinig sa Inmanus Tuwas, isang napakalaking biyaya po para sa ating lahat na nakikinig at kami na nakikibahagi dito na mailahad po sa atin ang nilalaman ng pastoral exhortation na ito na inilabas ng Kaobispohan ng Pilipinas upang magbigyan po tayo ng direksyon sa pagdiriwang natin ng taon ng mga laiko. Kaya doon po sa mga nakikinig sa atin, katulad ng sinabi ko po kanina, subaybayan lamang po ninyo dahil sa pamamagitan po ng ating mahal na obispo ay susubukan po nating dalhin sa inyo ang nilalaman ng pastoral exhortation na ito at maipaliwanag po kasi sayang naman bishop no po kung mananatili lamang siya sa papel at hindi naman maiintindihan ng mga tao. Ngayon sa pamamagitan ng programa natin ito, in a way, unti-unti hihimayin po natin, no, bawat hibla ng exhortation na ito upang makarating po sa mas marami at maintindihan ng lahat. Ang miti po natin ay mapaabot sa lahat. Pero ngayon, araw na ito, sa ating programa, siguro isang bahagi lang ng pastoral exhortation ng ating mapapagnilayan. Kasi medyo mahaba din itong ating pastoral exhortation. No? Noong unang beses ko po siya makita, may kahabaan pala itong pastoral exhortation. Kaya unti-untiin po natin. Anyway, marami po tayo mga episodes pa na kung saan maibabahagi po talaga natin ito. Katulad nga po na sinabi ng ating mahal na obispo, mahalaga na maintindihan natin ng dahan-dahan. No? Hindi po tayo magmamadali, kundi hihimayin po natin upang higit na madama natin yung mensahe ng napakagandang direksyon na ito na ibinibigay po sa atin ng ating mga obispo. Yung title po ng pastoral exhortation, to bring glad tidings to the poor. Paano ba tatagulugin yan, Jomar? Ano po ito, parang upang magbigay ng glad tidings. Masayang balita. Opo, ano po, magandang balita, maligayang balita sa mga mahihirap. Oh.
siguro mahalaga na makita natin na yung konteksto nito ay yung kay Luke chapter 4 verse 18, no? Ito yung teksto na kung kailan si Jesus pumasok sa sinagoga, tapos yung Ibinigay sa kanya binigay sa kanya yung rolyo na ni Propeta Isaiah. Propeta Isaiah. Tapos sabi nga doon yung the Spirit of the Lord is upon me, no? Yung parang yung pinuno ako ng Banal na Espiritu, parang gano'n, no? Yung nasa akin ng Banal na Espiritu. Tapos yun nga yung pinahayag, yung pinaka-mission niya na nagagawin. Yung bang isa sa mga maliwanag na mission ni Jesus ay yung pagbibigay ng masaya at magandang balita, no, sa mga mahihirap. At napaka proper po na ito yung gawing title ng ating pastoral exhortation na ito, sapagkat ito po yung simula, no, kung di po ako nagkakamali, after his preaching sa synagogue, nagsimula po si Jesus ng kanyang ministry, no po, sa yung kanyang mission talaga, kung bakit siya nandito, kung bakit siya pinadala ng Ama dito, at ginawa niya 'yon after na i-proclaim niya itong bahaging ito ng kasulatan. Siguro maganda ding malaman ng ating mga tagapakinig na yung mga obispo natin, yung ginawa din itong pastoral exhortation, hindi lamang bilang mabigyan tayo ng direksyon para sa pagsasabuhay ng Year of the Laity, no? Yung bang ito din ay parang paghahanda na para next year. Kasi nga next year i-declare ng Year of the Poor, no? Yung bang so ngayon parang yung ating yung laiko magtutulungan para sa ganun ay magbigay ng mabuting balita sa mga mahihirap, na yung bang next year yung yung Year of the Poor, magkakaroon tayo ng mga activities na kung saan makikita natin siguro ang mahalagang papel ng mga mahihirap, no, sa simbahan, kasi yung tingin natin sa mga mahirap parang nangangailangan, no? Hibang nangangailangan sa tulong natin. Pero I remember kahit na kanina si Father Boyet, sabi niya doon sa meeting namin, we need the poor more than they need us. Sabi niya, yung para may sa buhay talaga yung buhay pananampalataya natin. We need the poor kasi it is to them that we can really live fully our faith in Christ. Ayun bang at saka kung ito, narinig ko po ito sa isang pari din na kaibigan ko, na sinabi niya na kung meron mang bias ang Diyos, bias siya sa mga ang kinikilingan niya ay yung mga mahihirap. Kaya parang 'di ba ito rin po bunga ng PCP2, no, to make the church in the Philippines the church of the poor. Kaya napaka-timely po, at nakikita ko yung biyaya nito na sunod-sunod, no, nagkakatugma-tugma ang mga pangyayari sa kasaysayan ng simbahan natin ngayon. Siguro maganda, basahin natin itong unang paragraph. Hingin natin kay Brother Paul na basahin niya itong unang bahagi. Kanina ko pa po tinitingnan ng Bishop, binabasa. Napakaganda po nitong unang paragraph, kaya nais po natin itong ibahagi sa mga ating tagapakinig. Pakinggan po natin. As the new year of the laity unfolds, we recall Pope Francis' compelling invitation to the joy of the gospel and the joy of evangelization. We are invited to turn away from our sadness, our discouragement, and our despair at the manner in which life for us is unfolding, and return to joy. We all yearn for joy. We work for joy. Yet, in its quest, we have often failed to find it. We are bundles of shattered dreams, or we are showcases of fulfilled dreams, which leaves us empty. We have worked hard, but are prostrated. We have struggled, but feel the weight of disappointment. We are victims of calamities, natural or man-made, or victims of our own coldness in the face of overwhelming suffering. Siguro mahalaga na, yun nga, yung bang tignan nating mabuti itong unang bahaging ito. Yung bang kasi parang sinasabi sa atin
na talikuran yung kalungkutan, no? At yung kawalan ng pag-asa, yung bang yung na nararanasan natin, yung nadarama natin ngayon. Tapos sinabi sa atin yung talagang realities ng mga tao ngayon, no? Yung mga yung minsan merong mga taong nananaginip ng madami pero hindi nila natatamo yung mga panaginip nila, no? Yung bang kaya yung iba naman yung panaginip nila natamo nila pero they still feel empty, no? Yung bang tapos yung dito yung trabaho na ng trabaho, nag-struggle na nag-struggle, pero yung they still feel the weight of disappointment, no? Yung bang yung tapos yung katotohanan nga yung ang daming mga biktima ng kalamidad ngayon, yung bang mga pati yung mga man-made na calamities kagaya yung sa Zamboanga, no? Yung bang yung tayong lahat mga yung nakakaranas ng iba't ibang lungkot so yung hamon ng mga obispo sa atin at yung ito galing din kay Pope Francis ito yung bang na kung yung pwede talikuran natin yung lungkot na nadaramang yan kasi walang kahihinatnan kung magpo-focus lang tayo dun sa ating mga kalungkutan na dadarama. Kailangan lumabas ka diyan sa sa sarili, gano'n yung bang Actually po, Bishop, dito sa first paragraph, napakaganda po nito. It always reminds us na yung pangako ng Panginoon, hindi ho ba yung ating pastoral exhortation, it's taken from yung basis po niya kay Saint Luke. May kadugtong po ito, isang paragraph po ito. Sabi ni Jesus, I came that you may have life and have it abundantly. Sa ibang translation naman, have it to the full. Para bang, Bishop, yung realization po na God never wants us to suffer. Parang ayaw ng Diyos ang nasa miserable tayong sitwasyon. Parang yung sinasabi niyo po, get out of there. Yun nga kadugtong kay kay Lazarus nung nasa tomb po siya. Actually, we are all invited to come out of our own tombs. Yung parang kung ano man ang nadarama mong bigat ngayon, get out of that. Hindi pinangarap ng Diyos ang maging miserable ang buhay mo. Hindi pinangarap ng Diyos ang mabulok ka sa kalungkutan mo. Parang ganun po yung dating ng first paragraph na sinasabi ng pastoral exhortation natin. Naalala ko, Bishop, yung pinagkukwentuhan natin kanina, no? Dahil sabi ko nga, galing ako sa Focolaris, sa community sa Tagaytay. Ito rin yung karanasan ni Kiara during the time ng war noon kasi kailangan niyang iwanan yung pamilya niya para tulungan yung mga taong natitira doon sa kwan. At siya rin merong sariling kalungkutan dahil iniwan siya ng pamilya. Kailangan niyang may malayo sa pamilya. Pero nung nakita niya yung mga taong naghihirap, lalo na na-encounter niya yung first companion niya na namatayan ng tatay at umiiyak talaga. Pero siya, sarili rin niya, meron ding kalungkutan pero kailangan niyang kalimutan para mayakap niya itong mga taong na nangangailangan din ng tulong. Yan, naalala ko yung isang kwento na kay Kiara Lubick, yung nagdesisyon siyang manatili sa trend na binobomba dahil World War II yun yung bang, so yung mga magulang niya talagang lilikas talaga, yung pupunta sa bundok. At siya yung siya yung breadwinner ng pamilya. So mahirap gawin itong ayahan niya yung mga magulang niyang sila lang ang pupunta sa bundok. So ang ginawa daw niya, humingi siya ng permission sa father niya. Naintindihan naman siya ng father niya. Nung kausapin daw niya yung nanay niya, siya yung parang hindi siya maintindihan ng nanay niya. Why ngayong panahon na kailangan siya, doon pa siya yung bang magpapaiwan, gano'n, yung pinakamasakit sa kanya yung bag na inampak niya, and yung bag na pinuno niya ng damit at mga gamit, nilagay niya sa shoulder ng nanay niya para siyang magdala dun sa pero nung pabalik na siya dun sa Trent mismo, dun sa syudad ng Trent, nakasalubong daw niya yung isang babae na
sumisigaw, umiiyak, sabi niya, I lost my sons. Ganun yung bang, tapos yun nga yung niyakap daw ni Kiara. And then naintindihan niya na yung pagpunta niya, yung desisyon niyang magpaiwan ay tama. Diba? Kasi it meant na ginagawa talaga niya yung kalooban ng Diyos. Yung doon, yung sinasabi niya, meron siyang sinasabing yung love conquers all. Doon malakas yung yung dating ng love conquers all. Basta pag nagmamahal ka talaga sa Diyos, yun nga, yung iniwanan mo yung sarili mong lungkot, yung sarili mong mga suffering in favor of yun nga, doing what God wants for you. Yun nga, yung bang, and then you feel, yun nga, she felt a very deep joy, no? Yung bang inside her after that decision. Yung bang, especially nung nayakap na niya yung nayakap niya yung nangangailangan talaga. Actually po, Bishop, during the early months of Pope Francis' pontificate, parang isa sa mga striking na binitiwan niyang salita is, natatandaan ko, na ang isang Kristiyano dapat masayahin. Dapat kung ikaw isang Kristiyano, dapat you exude joy. Hindi pwedeng malungkot ka, hindi pwedeng nakaburahangot ka. Kasi Kristiyano ka eh. Our God is a God of joy. No? At dapat ini-exude, nagre-reflect sa imahe natin ang kaligayahan. Kaya lang, syempre, the reality is, talaga namang meron talaga mga pagkakataon that malulugmok ka talaga sa kalungkutan, sa sorrow. Pero deep beneath it, dapat kung gusto mo talagang ipakita sa lahat na ikaw ay isang Kristiyano, you have to exude joy. Kahit na natatabunan ka ng ilan sa atin, hindi birong kabighatian talaga yung dinanas. Siguro nakita natin recently yung mga Yolanda victims, hindi biro yung dinanas nila. Pero nakikita rin natin that they still exude joy and they even bring inspiration do sa mga taong tumutulong mismo sa kanila. And I think that is the Christian way of doing it. At napakaganda nga na ito yung unang paragraph, o ito yung ipinipresent muna sa atin sa unang bahagi ng exhortation, na we have to return to joy. Pumalik tayo sa kaligayahan. Huwag tayong magpatalo sa kalungkutan. Siguro yung isang yung isang nangyayari, pag nakaranas tayo ng problema, yung isang bagay na nakakalungkot, minsan napofocus na lang tayo doon. Tapos yung nawawala yung focus natin sa napakaraming bagay na magaganda naman, na nakaloob din ng Diyos sa atin. Yun ang nangyayari. Kaya nga alam naman natin pag nalulungkot tayo, pag nadi-discourage tayo, yung bang wala kang kabuhay-buhay sa yung mga ginagawa, yung gusto mo magkulong ka na lang, and dami pang dapat gawin, yung bang pinapabayahan mo lahat yung mga trabaho na dapat gawin, yung bang yung paanyaya, yung continue living, don't give up, yung bang there is more to life than your problem, than your sufferings at this moment. Ganun. Madami po kasing pagkakataon sa buhay natin na Bishop na makukulong tayo ikukulong tayo ng mga situations of limbawa failures, yung mga hindi mo nakakamtan sa buhay, mga disappointments, pagsubok. Pero siguro po yung the measure of our faith sometimes lies on how we surpass yung mga situations and moments na ganon. Kaya napakaganda talaga ng first paragraph. I think siguro po yun po yung pino-point out sa atin ng first paragraph ng pastoral exhortation, yung it's time to move on and it's time to leave the past behind and embrace all that awaits us. And never forget the promise of the Lord, and that is joy. Yun po yung nakikita kong isa sa mga nakikita kong point ng paragraph na ito. Alam niyo po, marami pa tayong pag-uusapan tungkol dito sa pastoral exhortation, pero magkakaroon muna tayo ng maikling break, at wag po kayong aalis para sa ilang paalala mula sa ating himpilan ng Radio Maria, Bring Christ into Your Home.
I'm Archbishop Valles. It is another beautiful opportunity to greet all the listeners of Radio Maria. Let me take this opportunity to encourage you to always tune into Radio Maria so that in this way, I'm very sure our faith would be inspired. We will be informed Catholics also. And I hope by its name, Blessed Mother would always accompany us in the mass media and the way we use the radio media in inspiring and strengthening our faith. Mabuhay ang Radio Maria, and please, the listeners, continue patronizing and tuning into Radio Maria. Thank you. Binabati ko po ang lahat ng mga tagapakinig ng Radio Maria. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Archdiocese ng Manila. Ugaliin po nating makinig sa Radio Maria Philippines, lalo na po ngayong taon ng pananampalataya, upang sa tulong ng mga programang pampanalangin at kristyanong paghuhubog, tayo po ay mas tumibay sa pananampalataya sa Diyos at pakikilahok sa buhay ng simbahan. Sa atin pong pakikinig ay suportahan din natin ang Radyo Maria nang mas lumawak pa po ang misyon nito sa mahal na ina. At sa pamamagitan po ng mahal na inang Birhen, pagpalain nawa kayo ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Greetings of hope to you, our dear listeners. This is Father Archie Cortez, SRC, the prior of the Servants of the Risen Christ Monastic Community of Monasterio de Tarlac. Listening to Radio Maria Philippines is always a part of my day, where evangelization is brought through radio broadcasting. Radio Maria is an agent of spreading the gospel of Christ through its programs, which are rich in faith and values formation. My dear friends, I would like to invite you to always listen to Radio Maria Philippines 99.7 from Tarlac, 101.5 FM Cagayan, and 102.1 Isabela. Be informed, be formed through Radio Maria, and through the intercession of Mary, the Comforter of the afflicted, may the good Lord bless you always. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Radio Maria Philippines, bringing Christ and the home. Nagbabalik po muli ang programang In Manus Tuas. At ito pa rin po si Kuya Jomar. Si Bishop Bobet po. Si Brother Nelson po. Si Brother Paul po. Ayan, so katulad ng naiwan natin kanina no sa ating unang bahagi ng ating talakayan ay tungkol pa rin po sa pagbabahagi natin ng pastoral exhortation ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines no. Binasa po natin kanina ang unang paragraph no ng exhortation na ito kung saan ang panawagan sa atin ay bumalik sa kaligayahan o ipinakita po sa atin na hindi tayo dapat manatili sa kalungkutan po. Yung kanina nga naalala ko yung binahagi kagabi ni Archbishop Medroso yung sa Bohol po. Bishop ng Bohol. Kasi nga yung re-retire na siya yung isa daw dumating sa kanya yung my God, sabi ganyan, will I retire as a bishop and I am a failure? Kasi nga yung nung pumasok daw siya doon, he was overwhelmed by the rich culture doon sa Bohol, especially yung mga matatandang simbahan na yung mga tapos yung bayan daw nila is rich in faith din. Yung mga tao talagang malalim yung pananampalataya. Because of the earthquake,
the faith was shattered, ganun, was shaken, ganun yung bang, and also yung mga yun nga, yung mga simbahang matatanda na. Pero yun nga, yung bang after some days daw, nakapag-recover siya kaagad. Yung bang, especially, yun nga, bilang obispo, no, kailangan niyang talagang to turn away from his sadness, from his disappointments, ganun yung bang, pero at the same time, nakita niya yung yung hindi naman shattered, hindi naman destroyed yung pananampalataya ng mga tao. Hindi naman pala absolute na yung simbahan lang ang lugar para magmisa, para magtipon yung mga mananampalataya. They can also gather in tents, kanon yung bang, and then pray really as believers, kanon yung bang. Actually, nga po parang doon sa binahagi niyang Bishop, nabasa ko sa nung nangyari yung earthquake sa Bohol. In one of the newspapers na nabasa ko, yung nasa front page yung image ng isang simbahang nawasak. I think that is Lubok, yung simbahan ng Lubok na totally destroyed. Pero yung title, yung headline is Faith Amidst the Ruins. Kasi pinakita yung mga tao talaga nagdadasal, umiiyak sa loob ng simbahang nawasak. Parang I think this is a source of joy. No? Itong although syempre yung nangyari yun, it's really matinding suffering, no, matinding kalungkutan. Pero if you will see it using the eyes of faith, makikita natin na there is still joy. Yung mismong pananampalataya na ipinapakita ng mga tao, it's a source of joy. Siguro yun yung nakita ni Bishop Medroso. Tsaka yung nakita nga niya yung mga tao daw, they were digging from the ruins. Inahanap nila yung patron nila. Tapos nakita daw nila, buo pa yung patron, wala di man nasira. Ganun yung bang. And yun nga yung bang, they were very happy, no? Yung bang to see yung patroness sila intact. Ganun yung bang, despite the ruins. Ayun, parang despite the overwhelming suffering, we can still find itong mga maliliit na mga pangyayaring ito na nakakapagbigay ng kaligayahan. Naalala ko nga sa community namin, mayroong 2 pare na nagstay for about a few days, no. Sila yung mga paring galing ng Tacloban Bishop, no. Kasi titingnan mo sa Tacloban, hindi lang naman yung mga laiko din ang apektado, syempre mga pare din. And ito mga pare to, sila yung source ng para encourage ng mga tao na wag mag-give up sa faith, no. Sila rin kailangan na mag-debriefing, no, kasi sila yung kahit na nalulungkot sila, kailangan nilang iwanan yung lungkot na naranasan din nila para sila rin yung maging source ng joy sa mga tao sa Tacloban. Nung nakita namin sila na kaya nilang ngumiti. And then, kung kaya nilang ngumiti, then they can bring this din doon sa tao na nasasakupan nila sa parishes nila. So, siguro ganun din yung sinasabi nitong pastoral exhortation na to, Bishop, sa atin, lalo na sa mga kaparian din. Actually, maganda rin po, Bishop, yung kadugtong. Yeah, basahin natin siguro. Kasi parang nag-focus tayo ngayon sa kalungkutan. Meron pong sagot dun sa kalungkutan na yan. And I think it is proper to read the second paragraph. Pope Francis invites us to return to the joy that comes from the gospel, and from sharing the gospel, that is a joy that comes neither from a covetous heart, nor from the frivolous pursuit of pleasure, nor for a blunted conscience. It comes rather first and foremost from a renewed personal encounter with Jesus Christ. This is joy, real and deeply personal in a social world. Consequently, it is a joy which needs urgently to be shared today in world. In all its fullness. In all its fullness, challenge and joy. No matter the danger, no matter the ridicule, no matter the dying. This is the joy of evangelization, the joy of sharing Jesus Christ. It is a joy that cannot be contained, cannot be tamed, cannot be restrained, cannot be boxed in. It is a sign with the foolishness of the cross and rooted in the splendor of the resurrection. Yes, ang ganda nito, yung mga yung sabi ito yung joy na nanggagaling sa ebanghelyo.
at nanggagaling dun sa pagbabahagi ng ebanghelyo. Yung bang yung at sabi dito, dito yung joy na nanggagaling sa mapaghangad, no? Mapaghangad na puso, at hindi nanggagaling sa mga superficial na pursuit na of pleasures, ganun yung mga mababaw, ganun yung mga hindi importanteng mga yung tapos yung o kaya yung mga yung konsensya na walang yung walang pandamagan, yung mga blunt lang, yung mga so yung siguro yung mahalaga na maintindihan nating mabuti ito, kasi sabing ganyan, it comes rather first and foremost from a renewed personal encounter with Jesus Christ. Ganun yung bang yung kapag nakatagpo mo si Jesus sa buhay mo sa pamamagitan ng ebanghelyo, yung mga salita ng Diyos, na yung bang yung nakakadama ka ng kaligayahan, malalim na kaligayahan na sabi dito, it cannot be contained, it cannot be boxed in. Ganun yung bang na yung talagang nag-uumapaw yung puso na kailangan ibahagi talaga ito. At itong kaligayahan na ito, Bishop, on my personal understanding dito, ang kaligayahan na ito, yung pagkakakilala mo o yung malalim na ugnayan mo kay Jesus, ito yung magiging sandata mo against dun sa mga overwhelming suffering, mga hindi birong kalungkutan na dumarating sa buhay mo. If you really have a deep and talagang rooted na ugnayan kay Jesus, I think walang kalungkutang uubra sa'yo. Walang kalungkutang makakagapi sa'yo. Walang kalungkutan na magpapabagsak sa'yo. Yeah. Parang napakaganda dito nang sinabi dito na the joy that neither comes from a covetous heart. Ito yung kahinaan nating mga tao na ang understanding natin sa kaligayahan ay yung sabi niyo ni Bishop, very superficial, no? Ang babaw lang. Yung lalim ng kaligayahan na gustong iparating sa atin na ebanghelyo, ito yung kaligayahan na nagmumula lang kay Jesus. Wala nang iba. The supreme source of joy is Christ Himself. Yung naalala ko nung nag 30-day retreat kami, yung kasi yung napakalalim, kasi pinagdinilayan talaga yung salita ng Diyos. Talagang haharap ka talaga sa Diyos, na yung bang kasama yung mga kasalanan mo. Ganun yung bang I remember na yun nga yung bang pagkatapos ng 30-day retreat namin, yung ang saya-saya ko ba? Yung bang gusto kong ibahagi sa lahat yung mga na-discover ko sa dun sa 30-day retreat na yun, yung napakahalaga na makinig pala sa salita ng Diyos, napakahalaga pala na sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Ganun yung bang napakahalaga yung yun nga yung bang na ginagawa mo yung mission mo sa buhay, at ito yung nagbibigay ng malalim na kaligayahan sa iyo. Yung bang para bang talagang yung mismong karanasan mo encountering Jesus will push you at saka yung will encourage you, no, yung bang and it's like fire inside you, yung nasa puso mo na kailangang lumabas. Ganun yung bang at ibahagi itong karanasan na yan, no? Parang yan tuloy yung nagiging essence ng isang Kristiyano, the Christian joy, which comes from Jesus Christ Himself, from a personal encounter with the Lord, no? So, katulad nga naman nabanggit ko kayo no, na ito yung maaari nating gawing shield sa mga nangyayaring hindi ka nais-nais sa buhay natin, and using the eyes of faith and using this joy which comes from Jesus Christ, gagamitin natin siyang sandata natin sa mga kalungkutan, sa mga misery, sufferings. Minsan po kasi, Bishop, kapatid, our tendency bilang isang tao kapag halimbawa, when we have so many failures, disappointments, shortcomings, sometimes we hide them. We don't want them to be discovered by other people. Kasi ayaw mong makita nilang kahinaan mo, kung anong pinanggagalingan ng suffering mo. Pero
minsan nakakalimutan din natin when we open them up to the Lord and offer them to the Lord. It is there that we will find really happiness and joy. By that I mean po, minamahal tayo ng Diyos, hindi naman yung part na kabutihan mo Hindi naman lang yung part na successful ka. God loves us, yung the totality of us, even your failures, even your weaknesses, even your shortcomings, yung totality na yon minamahal ng Diyos. Sometimes we cannot accept that pa Pero kapag yung mga bagay na yon na ano mo kay Kristo, na i-offer mo sa Kanya, na nagkaroon ka na ng encounter sa Kanya, and your relationship became deeper, it's then that we really find the true joy and happiness. Ganun. Kaya nga Kanina yung si Nelson, may kinukwento siya yung isang bahagi nga dun sa buhay ni Kiara Lubick, yung foundress ng Focolare. Yung panahon ng giyera, so lahat talaga nagdadaan ng mga paghihirap, mga problema. Pero sila, isang grupo silang ng mga babae, yung ang kanilang ginagawa, tinutulungan nila talaga yung mga mahirap at saka yung mga matatanda. At meron silang ginagawa nun kasi yung nagbobomba nga. Kumisan, pag napupunta daw sila sa air raid shelters, may dala-dala silang yung maliit na Biblia, yung yung mga hebanghelyo, ganun yung tapos doon sa air raid shelter, doon na binabasa yung ebanghelyo. At saka, so sabi nila, ito yung nagbibigay ng liwanag sa kanila, encourage sa kanila, ganun. Kaya nga yung mga tao daw na nakakita sa kanila, nagtataka sila, saan nanggagaling yung saya nila? Kasi yung everybody had long faces, malulungkot sila. Pero itong mga kabataan ito, masasaya sila. Kaya nga yung doon lumabas yung pinangalanan silang Focolare. Kasi yung Focolare, fireplace So parang may apoy na nasa gitna nila. Yung ito actually, yung saya ng isang taong nabubuhay sa ebanghelyo, yung sinasabuhay niya yung hamon ng ebanghelyo, gano'n yung kahit mahirap, ito yung nagbibigay ng malalim at na saya sa tao mismong nagsasabuhay ng ebanghelyo. Kaya nga ang hamon talaga sa atin ngayon sa mga laiko, or hindi lang siguro sa mga laiko, lalong higit sa mga kaparian at sa mga seminarista, sa mga ordained ministers natin, sa mga religious, na ipakita talaga na mayroon tayong malalim na ugnayan kay Jesus. Kailangan makita sa pamumuhay natin, sa pananalita natin, how we communicate with other people, na mayroon talaga tayong malalim na kaugnayan kay Jesus, at ito yung magiging source ng kaligayahan natin. Kaya tayo maligaya kasi meron tayong malalim na kaugnayan o pagkakakilala kay Jesus. Yeah. Kaya nga yung ating Holy Father, yung paanyaya niya sa atin, kung pwede nga yung mag-create tayo ng mga occasions para sa ganun yung mga taong kakilala natin, ma-encounter nila si Jesus. Kasi ito yung sikreto ng kaligayahan Yung kung nakikita natin na ito talaga yung nagbibigay talaga ng tunay na kaligayahan sa atin. So we try to do as much as possible yung all the occasions given to us para sa ganun matulungan natin sila to encounter the Lord. Yung yung sabihin talaga natin tunay na yung si Jesus ang pinanggagalingan ng kaligayahan natin. Yung pakikipagsalita natin sa Kanya, pakikipag-ugnayan natin sa Kanya, ito yung nagbibigay ng apoy, ng kaligayahan sa puso. At sana nga, yung ang nakakausap natin, yung mga mahal natin sa buhay, yung sana maranasan din nila na ma-encounter nila si Jesus, yung madama nila yung presensya niya at sumunod sa kanyang kalooban, ganun yung at mahalin din siya kung paano yung pagmamahal natin sa kanya, para sa ganun yung madama nga yung kaligayahan, kasi si Jesus nga
yung fullness of life na sinasabi, yung sinabi din niya minsan yung I want your joy to be complete. No, yung bang gusto ko yung kaligayahan ninyo maging talagang kompleto talaga, maging ganap, no, yung bang Ayun. Actually, siya po dito sa second paragraph pa rin na kapag natamo na natin yung kaligayahang ito nagmumula kay Jesus, you cannot help but to share it. No, hindi parang ang mangyayari niyan, hindi ganap ang kaligayahang galing kay Jesus kung hindi mo ito ibabahagi. Kasi wala itong ibang pupuntahan kundi yung pagbabahagi ng kaligayahang ito sa kapwa mo. Tama, kapatid. Di ba nga may kasabihan tayo, sabi niya, it's nice to shine, sabi, but it's better to illuminate others. Sabi, parang Lalim ganun. yan. Para bang okay lang na tumingkad ka. Pero mas maganda din na patingkarin mo rin yung iba sa pamamagitan mo. Mahahawa sila ngayon sa kaligayahan na galing din naman kay Jesus. Kaya yun po. Magkakaroon po muli tayo ngayon ng maikling break at ilang mga paalala po muli sa ating himpilang Radio Maria, bringing Christ into your home. Ito po si Archbishop Socrates Villegas mula sa Archdiocese of Lingayen, Dagupan. Bumabati sa ating mga tagapakinig ng Radio Maria, 99.7 FM, bring Christ to our homes. Makinig po kayo, pakinggan natin ang salita ng Diyos, pabayaan natin ang Radio Maria ay maging kasangkapan upang maranasan natin na tayo mahal ni Jesus, tayo iniingatan ni Maria. God bless you all. Ako po si Father Bong Romano at ako po'y nag-aanyaya sa inyo na patuloy po na makinig sa Radyo Maria. Sa inspirasyon at panalangin ng ating Inang Maria, marami po tayong makukuhang biyaya para sa ating kalusugang pangkaluluwa. Diyos ti Agnina, kada kayo ang amin Apo. Radyo Maria, bringing Christ into your home. Nagbabalik po muli ang programang In Manus Tuas. Ito po si Kuya Jomar. si Bishop Bobet po ng Diocese of San Jose. Brother Delson po. Ito pa rin po si Brother Paul. Alam niyo, napakabilis po ng oras natin at hindi po natin namalayan, nadadako na pa tayo sa huling bahagi ng ating programa kung saan ang ating mahal na obispo ay magbibigay ng paglalagom sa ating mga napag-usapan, ng mga napagnilayan sa oras na ito. Napakaikli lamang ng ating nabasa dito sa pastoral exhortation, pero napakayaman ng ating talakayan, no, yung pagpapalitan natin ng ating mga kuro-kuro tungkol dun sa pastoral exhortation. Yung kanina, yung una, in-explain muna natin kung ano itong pastoral exhortation, kung ano yung intensyon ng mga obispo sa pagbibigay ng mga pastoral exhortation na ito yun nga, pagbibigay sa atin ng direction, pag-i-inspire sa atin para sa gano'n yung may sa buhay natin, yung buhay pananampalataya, lalong-lalo na ngayong taon ng laiko at nung taon ng new evangelization, gano'n yung bang tapos yung pinag-usapan din natin yung napakahalagang papel ng laiko, no, yung bang na sila ay yung bang majority sa simbahan at para nga silang sleeping giants, yung bang yun nga, pag talagang naging gising na yung laiko sa simbahan, talagang malaki yung pwede nilang magawa na yun sa evangelization work at sa pagbabago ng mundo. Ganon yung bang kasi nga sabi natin, sila yung nakababad, no, yung bang sa mga iba't ibang mga sitwasyon at kalagayan ng mga mananampalataya natin. Ganon yung bang, tapos nabasa natin yung unang bahagi ng pastoral exhortation
pinag-usapan muna pala natin yung pinaka-title, no? Yung konteksto nito, yung yung binasa ni Jesus kay Isaiah na yung nga punong-puno ng banal na espiritu. Sabi niya, yung bang nasa akin ang banal na espiritu, sabi ganyan, yung bang tapos nga yung bang binasa niya yung mission niya. And one of the things na minention niya yung to bring glad tidings to the poor. Ganun, ito yung pinaka-title ng ating pastoral exhortation. Ngayon, at tapos yun nga, yung bang pinag-usapan natin yung paanyaya ng ating mga obispo, nakikisa sa ating Santo Papa si Pope Francis, na ito din ang kanyang paanyaya dun sa Joy of the Gospel at na kanyang sinulat na yung mga recently lang sa pastoral exhortation ng ating Holy Father. Ganun yung so yung paanyaya, yung tumalikod tayo sa kalungkutan na nadarama, tapos yung iwanan yung problema, and then yun nga yung bumalik tayo, sabi niya yung sa second paragraph, bumalik tayo sa saya na dala ng Ebanghelyo. Nasa saya ng pagpabahagi ng kaligayahan na nadarama natin dahil sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ganun yung so, yung siguro mahalaga lang na mention ko dito kasi hindi na masyado nating napag-usapan, pero napakahalaga dito sa uling sentence ng second paragraph na binasa natin, na itong kaligayahang ito, sabi nga yan, it is signed with the foolishness of the cross and rooted in the splendor of the resurrection. So yung napakahalaga na maintindihan natin na yung kaligayahan natin ay nanggagaling dito sa Paschal Mystery talaga, na yung passion, death, and resurrection of the Lord. Yun ang naging karanasan ni Jesus, at yun ang nagdala ng kaligayahan ng muling pagkabuhay. So ito din yung hamon sa mga Kristiyano. Huwag tayong matakot sa mga problemang dinadaanan, yung bahagian ng buhay natin, pero ang mahalaga, yakapin natin ito ng may pananampalataya at patuloy ang buhay natin bilang mga Kristiyano. And then maintindihan natin, yun nga yung this sadness and this suffering can even bring greater joy, no? Yung mas malalim na kaligayahan, no? Sa atin bilang mga Kristiyano. Salamat po, Bishop. Napakagandang paglalagom, no? At napakamabunga nitong ating ginawang pagbabahagi na, no? Sana po sa mga tagapakinig natin ay patuloy po kayong sumabaybay sa mga susunod pang episodes ng Inmanos Tuwas, kung saan muli nating hihimay-himayin ang mga bahagi po ng pastoral exhortation na ito ng Kaobispuhan ng Pilipinas upang bigyan tayo ng gabay at direksyon ngayong taon ng mga laiko. So, sa mga susunod pong episode ng ating programa, inaanyayahan po natin na makinig pa rin kayo at itutuloy po natin ang pagbabahagi na tungkol dito po sa pastoral exhortation ng ating mga obispo. Ngayon po ay ating wawakasan ang ating programa sa pamamagitan po ng isang panalangin na pangungunahan po ni Brother Nelson. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mapagmahal na Diyos, kami ay lubos na nagpapasalamat dahil kami minahal mo, hindi dahil sa mga tagumpay o sa yaman na aming nakukuha sa mundong ito, kundi minahal mo kami dahil kami iyo at kami iyong mga anak. Nagpapasalamat kami dahil bilang mga anak mo ay pinagkialoban mo kami ng kakayahan, kung nanaisin lamang namin na magdala rin ng kaligayahan sa aming kapwa, nadalhin ang mabuting balita, si Kristo sa aming kapwa, sa bawat isa. Salamat dahil patuloy mo kaming nililiwanagan sa bawat araw, bagamat kami nakakaranas ng mga pagsubok, ng mga paghihirap, nananatili ang iyong pangako ng muling pagkabuhay
sa kabila ng pagkapasan namin ng mga krus na ito. Nawa ay manatili kaming mga Kristiyano, hindi lamang sa pangalan, kundi lalo sa gawa, na maging tagapagdala mo, tagapagdala ni Kristo sa aming kapwa. Patuloy mo kaming gabayan, sapagkat kung wala ka sa amin, kung wala si Kristo sa amin, wala kaming magagawa. Kami mahina, ngunit sa pamamagitan ng pananatili ni Kristo sa amin, kami nagiging malakas at nagiging ligaya, tuwa sa aming kapwa. Ang lahat po ng ito ay aming hinihiling at itinataas sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli po, maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli pong episode ng In Manus Tuas. God bless po sa ating lahat. Si Bishop Bobet po ay gusto sanang ipagkaloob sa inyo ang kanyang pagbabasbas ngayon bago tayo magwakas. Sumahin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.